Once again mga kapatid, magandang gabi sa lahat ng walang sawa na taga-subaybay sa ating live sa FB at sa ating YouTube channel. Welcome po sa another na episode sa ating pag-discuss, ating palatuntunan. Ngayong gabi ating ating talakayin at sasagutin ang mga pahayag sa isang pastor ng SDA, si Pastor Pres Bacalaris, sa kanyang programa o palatuntunan sa isang radyo sa siyudad ng Iligan, Lanao del Norte, patungkol sa pagkain sa mga ilang kinakilala nilang marumi ng mga pagkain, lalong-lalo na sa baboy mga kapatid. Bago tayo magsimula, muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayon mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay magalak sa kaniyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again, magandang gabi. Nais kong batiin ang lahat ng taga-subaybay, lalo na sa ating mga kapatid na kasamahan dyan sa Luzon. Ating mga kasama sa Catholic Faith Defender, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa iba yung mga bansa o iba yung daigdig, especially sa ating mga kapatid na mga OFW. So magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa lahat. I said earlier na ating talakayin at sagutin ang isa sa mga pahayag sa isang pastor ng SDA sa kanyang programa o palatuntunan sa isang radyo doon sa may Iligan. Mga kapatid, ating sasagutin. So atin mo nang pakinggan ang isa sa kaniyang mga pahayag. Kasi merong nagtanong sa kaniyang programa o kaniyang palatuntunan na nagtatanong, may mababasa ba sa bagong tipan na nagsabi ang ating Panginoong Hesus na pwedeng kainin ang karning baboy o ang baboy. Ito po ang isa pahayag ng isang pastor sa SD. Atin mo ng pakinggan. Leviticus 11, versikulo 7, 8. Ang baboy kay kini may kuko. Atin mo ng, start muna natin. Kung asa sa New Testament ang pagbawal sa kaon sa baboy. Asa sa New Testament ang pagbawal sa pagkaon sa baboy. Actually, So ang tanong, Bisaya po, pero ang tanong, saan po makita sa bagong tipan o saan po mababasa sa bagong tipan na pwedeng kainin ang karning baboy? Yun ang tanong. Noon, wala tay mabasa litra por litra nga nag-ingon nga bawal ipakaon ng baboy. Nga nang wala tay mabasa litra por litra. So inaamin ni Pastor Pres Bacalaris na wala pong tayong mababasa na bawal ipakain ng baboy sa bagong tipan. Yun ang sagot niya. Ating patuloy natin pakinggan. Tungod kay nagpadayon ang daang tugon. Atong tanawon. Basahon na to. Si Jesus Christ gid mismo ang nagsulti nini. Una nga kung magisgot tag balaod, dili man na iriti-irit. Pag nana na sa batakang balaod.
Sabi niya, wala po tayong mababasa letra por letra na pwede nang nagpatuloy. Nagsabi ang ating Panginoon na pwedeng kainin ang karning baboy. Pero sabi niya, ang kautusan sa lumang tipan ay nagpatuloy hanggang sa bagong tipan. Sabi ni Pastor Chris Baclares, ating Balaod, di na na-i-declare otrong naon, nagbuhat na sa tagbatakang balaod nga mauni ang buhaton. Kaya nagpadayon ba ang daan? Basahin ako Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 of 18, mo ning gingon sa Biblia. Ayaw ka mo pagbunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So sa ato pa, pag ani ni Kristo, wa niya gibungkag ang daan, kundi siya mituman sa mao nga mga kasuguan. So dili na nga angay isulti pagbalik kay redundancy naman na gisugo na nimo otro pag nimo og sugo. Igo na lang kamuhatag instruction nga ayaw ka. So, malinaw mga kapatid na ang ginamit na sitas ng ating kapatid na isang pastor nag-SDing kilala natin nga si Pastor Bacalaris, ginamit niya sa iyang sagot, sa kanyang sagot, ang Ebanghelyo po ni San Mateo 5:17 hanggang 18. Atin mo nang babasahin sa salin ng Tagalog mga kapatid. Ito po ang ginamit niya ang para pagsagot sa nagtanong, mayroon po bang mababasa dyan sa bagong tipan na nagsabi ang ating Panginoong Hesus na pwede kainin ang karning baboy. So, atin mo nang babasahin ang ginamit niyang sitas mga kapatid. Para po at papaliwanag o linawin natin para sa kanya, nagpatuloy ang sugo hanggang sa bagong tipan na bawal kainin ang karning baboy. Ito po ang mababasa natin sa Mateo 5:17 hanggang 18. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang bisa kundi para ipaliwanag at ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Patuloy natin sa 18. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi naganap ang lahat. So, yun ang ating mababasa mga kapatid. Based po sa ginamit ni Pastor Chris Bacalaris sa SDA, sa kanyang sagot na hindi na kailangan nga magsabi pa, magutos pa ang ating Panginoong Diyos ulit na hindi kayo kakain ng karning baboy dahil para sa ginamit niya ang term sa journalism, redundant na yun. Ang sugo ng ating Panginoon sa lumang tipan sa Leviticus 11:7 nga bawal ang pagkain ng karning baboy. Ating mo nang sagutin natin to punto por punto, pero patuloy natin pakinggan ang pahayag ni Pastor Bacalaris. Narilang mga kapatid, kaya dito sa amin, ron sa Samis, medyo maulan. Okay? Now, nabatay masabot ni Ismalaan kasulatan nga, dili butang nga mga hugaw, kay ang baboy gideklarar man nga hugaw. Basahan na to, 2 Korinto Kapitulo 6, versikulo 17-18.
Busa panggula kamo gikan kanila o magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo o ayaw na kamo paghikap sa mahugaw o ayaw kamo paghikap sa mahugaw o pagahinangpon ko kamo o ako mahimong inyong amahan. Ang pangutana, ang baboy hugaw pa ba kay nganong ngingom dag ayaw mo paghikap sa hugaw? Basahon na to Leviticus 11 versikulo 7-8. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala mga pangusap mahugaw kini alang kaninyo ug ang ikaduhang ingon dili ta pahikapon sa mga mahugaw. So nagyapon ang sugo. Ilabi na nagingon si Kristo, wa ako mo sa pagbungkag sa kasuguan. Ngani ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So ang pagdili. So malinaw mga kapatid, Bisaya pa ang diskusyon ni Pastor Bacalaris sa kanyang palatuntunan doon sa diyan sa isang istasyon diyan sa may Dakbayan o Siyudad ng Iligan, Lanao del Norte. Ginamit niya, support niya na sa pagsagot sa para sa pagpaliwanag niya sa nagtanong ang 2 Korinto. Ating babasahin muna mga kapatid sa Tagalog, salin ng Tagalog kasi ang binasa niya kanina Bisaya, salin ng Bisaya. So para po tayo maintindihan sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon, ating mga kapatid, kasamahan natin sa kapwa natin mga kapatid na mga CFD dyan sa Luzon, lalo-lalo na sa ating mga kapatid sa ibayong iba't ibang daigdig, mga kapatid natin mga OFW. Marami na po tayong mga viewers, isa na si Sister Yuli Rapanas, kapatid natin, kasama natin sa CFD Cebu. Mamaya ating i-acknowledge ang lahat ng before tayo magtapos sa ating palatuntunan, ating i-acknowledge muna ang lahat ng mga viewers natin ngayong gabi. Kanina, humingi po ako ng dispensa na nag-testing lang po ako kanina sa ating bagong unit. Kung nag-rotate na ba yung unit natin. Last Sunday, hindi po natin hindi po natin na-rotate, hindi natin alam, hindi pa tayo ongoing pa natin na tinicheck ang ating bagong unit mga kapatid. So ating babasahin ang sulat, ginamit ang unang Korinto 6, 16 hanggang 17, ang ginamit ni Pastor Chris Bacalaris. Ating babasahin muna sa magsimula po tayo sa 17. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. So sabi ni Pastor Bacalaris, kung ating babasahin sa talata 14 mga kapatid, at ang heading pala, ito po ang heading, ang pakikasama sa mga di sumasampalataya. Yon ang heading. Yung makikisama po tayo sa di sumampalataya. Sa amin sa Bisaya, sa English, yung mga kapatid nating mga unfaithful, makikisama po tayo. So yon ang heading mga kapatid. Pero ating basahin muna ang 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at si Bial?
civil? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya at sa di mananampalataya? O ng templo ng Diyos o sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos, Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan kayo ako ng mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So, malinaw mga kapatid, ang sulat po ni San Pablo sa taga-Corinto, talakay po yun sa mga manampalataya at sa hindi po mga manampalatayang mga kapatid natin. So, ang sabi ni Pastor Chris Baclaris na nagpatuloy na hindi po tayo pwedeng humipo sa mga maruming bagay. Yun ang palusot niya sa sulat ni San Pablo. Pero meron po tayong kasabihan, Bible never contradict. So, totoo naman yun mga kapatid, na ang Biblia hindi yun, ang lahat na nakasulat sa Biblia, lalo-lalo na yung mga turo ng mga apostoles, hindi yun contradict mga kapatid, especially ang mga turo ni San Pablo. Ating sagutin muna, punto por punto, kung ano po ang ibig sabihin sa ating Panginoon Hesus sa kaniyang sulat, sa sulat Ebanghelyo po ni San Mateo, 5:17 hanggang 18. Ating gamitin ang commentary on the New Testament. Ating mo nang gamitin mga kapatid. Hindi po tayo para sa aming mga Katoliko, hindi pwedeng mag-interpret yung tinatawag na ituturing nating private interpretation o sariling interpretation dyan sa Biblia. Mayroon kaming mga batayan diyan sa aming pangangaral mga kapatid. Kung tingnan natin the old law and the new. So, dalawa ang lumang tipan at saka bagong tipan, ang lumang kautusan at ang bagong kautusan. Sa 17, kung ating tingnan mga kapatid, the law, the prophets, the first two of the three divisions of the Old Testament. Therefore, the entire Old dispensation is meant here to fulfill, to bring the law to its complete perfection by insisting not only on the external act but also on the interior disposition. If we understand the prophets here not as part of the law, ang ating ulitin mga kapatid, if we understand the prophets here not as part of the old law in general, but as the messianic prophecies in particular, then to fulfill them would be accomplish them by carrying them into execution according to His Father's will. So, kung tingnan natin, wala po nagpunta ang ating Panginoon dito sa sanlibutan, sa lupa. Totoo naman yun, hindi. Kung ating babasahin, ulit ang nakasulat sa Mateo 5:17 hanggang 18 mga kapatid, nga hindi po naparito ang ating Panginoon sa lupa para po, ating babasahin, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin. So, bigyan ng tamang pagliwanag ang mga kautusan.
sabi ng ating Panginoon. So ano po ba ang ibig sabihin ng bigyan ng ating Panginoon ng tamang pagliwanag, pangangaral? Ano po ba ang, kung tingnan natin, speaking of mga kapatid yan sa Biblia, mayroong divine law, yung Ten Commandments, divine law, ituturing natin moral law, at para sa mga mayroon din po silang ceremonial law. Di ba? Kung tingnan natin, ano po ba ang ceremonial law? Natin mo nang maliban dyan sa ceremonial law, mayroon tinatawag nating judicial law bilang state religion. So, yung civil law. So, kung tingnan natin, ibig sabihin ng ceremonial law, sa Hebrew, hokim or chuga means customs of the nation, the destruction of perfectly good animals for sacrifice, and the rejection of food sources such as pork, baboy, karing baboy po, at rabbit, ceremonies regarding uncleanness. Sa patuloy po natin, God give His people ceremonial law. To these laws do not contradict God's nature, but they reflect it only a very general sense. So, malinaw mga kapatid nga, ang ceremonial law, pinaghintulutan ng ating Panginoon para lang po sa mga kapatid natin nga mga taga-Israel. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon na parito siya hindi parang walang bisa sa mga kautusan, kundi pagbigay ng tamang kaliwanagan. Ano po ba ang pagbigay ng tamang kaliwanagan ng ating Panginoon patungkol sa ceremonial law ng ating mga kapatid na mga Judaismo, kung Judaism mga kapatid? Kung tingnan natin ang Marcos, isa sa kanilang mga ceremonial law mga kapatid, ang pagkain, di ba? Yung mga itinuturi nilang marumi na mga hayop mga kapatid, such as ang baboy. Pero ano po ba ang tamang turo ng ating Panginoon kung tingnan natin ang Marcos City. Marcos City hanggang 15 hanggang 19. Ating babasahin mga kapatid ang Marcos City. Kung ano po ba ang, kung basahin natin mula sa versikulo 10, malinaw mga kapatid na nagpaliwanag na turo po yun ng ating basahin muna ang versikulo 10 mga kapatid. Tulad nito, inuutos ni Moises igalang sa 9 mga kapatid. Sinabi pa ni Jesus kay husay ng paraan ninyo sa pagpaliwa walang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Yung mga tradisyon nila mga kapatid, minana nila sa kanilang mga ninuno. Kung tingnan natin ang 14 hanggang 19, ang nagpaparumi sa tao. So, yun ang hiding. Ano po ba ang makaparumi sa tao? Yun ang turo na binigyan ng tamang pangangaral o pagliwanag ang kautusan ng mga Hudyo
sa kanilang kautusan ng matuturing nating sermonyalo. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Sa 17, iniwan ni Jesus ang mga tao at nang nakapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Mismo ang mga alagad, mga kapatid, o mga apostol ng ating Panginoon, hindi po sila nakaunawa sa sinasabi ng ating Panginoon. Sa 18, "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam paparumi sa tao ang kinakain niya?" So malinaw ha? Hindi makaparurumi sa tao ang kinakain niya. Yun ang tamang yun ang tamang pangangaral ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng itong Panginoong binigyan ng tamang kaliwanagan ang mga kautusan. Ating babasahin ulit. Sa 17, iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi pa ninyo alam na hindi makapaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok yon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. So malinaw kapatid, ang turo ng ating Panginoon para po bigyan ng tamang kaliwanagan ang mga utos na gawa lamang ng tao, yung tinatawag nating, may tuturing nating Mosaic Law, Messianic Law, yung mga utos po ni Propeta Moses, yun ang binigyan ng ating Panginoon ng tamang kaunawaan, kaliwanagan. So, pagsabi ng ating Panginoon na sa pagsasabi nito'y para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. So, therefore mga kapatid, wala nang bawal na pagkain. Di ba? Wala nang bawal na pagkain. Ang context yun mga kapatid, tumutukoy yun sa pagsabi ni Jesus na pwede na kanin ang lahat ng pagkain. So, tumutukoy yun sa mga itinuturing bawal na mga pagkain, maruming mga pagkain sa mga Hudaismo. So, ang context mga kapatid, tumutukoy sa mga bawal na pagkain. Hindi naman magsabing ating Panginoon nga, pwede na ninyong kainin ang baka, ang manok. Ano pa ba ang para sa kanilang pwedeng kainin? O gamitin natin ang sa journalism, redundant na yon, di ba? So, repeatado, pag sabi ng ating Panginoon, pwede na kainin ang lahat ng pagkain, repeatado yon, ang context yon, repeatado sa ipagbabawal na pagkain. So, meaning, ang term niya, mga kapatid, generic term. Wala nang kainin ang lahat ng pagkain. Yun ang binigyan ng tamang pangangaral o kaliwanagan o sa amin sa Bisaya, giyatagan o saktong kahulugan ng ating Panginoon ang naturang mga kautosan ng mga Hudiyo, ng kautosan ng kanilang mga
katosan patungkol sa seremonyalo. Yun ang ipaliwanag ng ating Panginoon. Punta po tayo sa ginamit niya sa 2 Korinto, ating unang ikalawang punto, mga kapatid, sa 2 Korinto 6, 16 hanggang 17. Ito po ang kanyang binabasa kanina. 17 na lang tayo. Diretso mga kapatid. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi. Yung pagsabi ni San Pablo sa sulat niya sa Korinto, humalay kayo sa kanila, humiwalayan natin ang mga reliyon duro ng mga Hudiyo, yung Judaismo. Yun ang ibig sabihin ni San Pablo. Ano po? Kung para nila si San Pablo ay sang-ayon pa na huwag tayong humipo sa mga marumi, sa ating sinasabi kanina mga kapatid, the Bible never contradict, di ba? Bakit po nagsulat si San Pablo sa Kolosas. Dito tayo sa Kolosas 2:22. Diretso po tayo sa 22 mga kapatid. Sa 16, 17 muna tayo, 22, 20 hanggang 22. Ating babasahin muna. Ang 16 hanggang 17. Kaya't huwag na kayong papasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamanghinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. So malinaw na yung ilang mga palatuntunan nila na bawal ang pagkain ng mga marumi, bawal ang humipo ng mga marumi, sabi ni San Pablo ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patangay sa mga magpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba. So dito ta sa 20 mga kapatid hanggang 22. Ano po ba ang sabi ni San Pablo? Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ang mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alay tuntuning tulad ng ang sabi ni San Pablo, bakit pa kayong sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag hipo niyan, niyon. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. So, malinaw na ang sinusunod ng mga kapatid nating mga Hudiyo, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga Sabbath keeper, mga SDA, nga made in US lang po yun sila. O kung tingnan natin mga kapatid, ang genuine na mga Sabbath keeper, yung mga Judaismo, taga-Israel. Pero yung Sabbath keeper nga mga made in US, mga kapatid, na tinatag ni Ellen Goldwhite noong 1863, hindi na sila ituturing natin genuine na mga Sabbath keeper. Mga pirated po sila mga kapatid, o kaya maaaring atilang sabihin na modern Sabbath keeper mga kapatid. Di ba? So, ang sinunod nila, ang turo lamang ng tao, utos ng tao. Yun ang binigyan ng tamang kalinawagan sa ating Panginoon at ni San Pablo. Kung basahin natin, patuloy natin basahin ang 23, biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba ng mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpagkakumbaba at pagnanakit sa katawan. So, malinaw mga kapatid nga, ang sabi ni San Pablo, anino lamang yun
ang kaganapan ay si Kristo. At sa 22, huwag humahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon. Anong nakasulat doon sa 2 Corinto 6:17? Huwag humipo sa mga marumi. Pero sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Kolosas, ang mga ito'y utos at aral lamang tungkol sa mga bagay na nauubos. So, malinaw mga kapatid, ang turo ng ating Panginoon, wala nang bawal na pagkain, binigyan niyang tamang kalinawagan, tamang kalinawagan ang mga utos na hindi yung maituturing nating Ten Commandments mga kapatid. Kaya ang Ten Commandments, nagpatuloy na yun hanggang sa Bagong Tipan, di ba? Ang hindi nagpatuloy yung ceremonial law hanggang sa panahon lang po ng ating Panginoon, di ba? Kung tingnan natin, ano po ba po ang mga turo? By the Bible never, para sa kanila, nagturo si San Pablo nga bawal kumain. Wala po tayong mababasa nga si San Pablo nagturo na bawal kumain ng karneng baboy, di ba? Pag mayroong isang SDA, lalo-lalo na si Pastor Chris Bacalares, pag mayroon kayong mababasa Pastor Chris Bacalares o sino mang mga SDA nga nakasubaybay natin ngayong gabi sa ating live safety, sabihan ninyo si Pastor Chris Bacalares, kung meron siyang mababasa na si San Pablo ay nangangaral o nagsabi o nagtuturo nga bawal kumain ng karning baboy, ngayon din, magpabinyag po ako ng SDA. Yayakap ako, humiwalayan ko ang aking pagkakatoliko at yayakap ako bilang SDA. Pero ang malas mga kapatid, bakit malas? Kung tingnan natin ang sulat ni San Pablo sa 1 Corinthians, tingnan natin kung ano po ba ang kanilang pag-reconcile sa 1 Corinthians chapter 10 verses 25 hanggang 28 mga kapatid. Kung ating basahin, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. So generic, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. Kung tingnan natin mga kapatid, common na nabibili nga mga karne dyan sa palengke mga kapatid, ang common, ang dami dyan, ang karning baboy, di ba? Ang palusot nila, sa Corinto brad, walang karne, walang baboy. Sa mga ebanghelyo, gospel po ng ating Panginoon, gospel ni St. Mateo, yung ang prodigal son, di ba? Kung tingnan natin, ang prodigal son, napunta siya sa isang piggery at pakain na lang siya sa piggery, sa mga baboy. Speaking of piggery, yung mga baboy yan mga kapatid, di ba? So, panahon sa ating Panginoon, ang dami ng mga baboy, di ba? Kung ating babasahin ulit, kumain kayo nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Yun ang turo ni San Pablo, huwag na kayong magtanong, ano po ba nung karne, anong karne, ano mang karne na bibilin diyan sa tindahan, di ba? Huwag na kayo magtanong, hindi na kayo magtanong, Mrs., karning baka to o karning baboy. Ang turo ni San Paul, huwag na kayo magtanong. Upang di mabalisa ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kautusan, ano po ang sinasabi ng kautusan? Ang lupa at ang lahat ng naroon ay sa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isang di sumampalataya,
at ibig ninyong dumalo. Kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong. Huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Sa malinaw na malinaw, mga kapatid. So, kami po ang mga Katoliko ang nakasunod. Ano po ang turo ng Apostoles, lalo-lalo na sa sulat ni San Pablo sa sabi ni San Pablo kung sa 26, 27, kung anyayahan kayo sa amin sa Bisaya, pag may mag-invitar, diba? Anyayahan kayo ng isang di samampalataya, yung hindi po mananampalataya ng tao, diba? At ibig ninyong dumalo, magpunta kayo. Kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong. So, pag maimbitahan, anyanyahan natin ang mga kapatid natin, lalong-lalo ang panahon sa kapistahan, ang ating mga kapatid na mga SD at iba't ibang masikta, huminto na sila sa paggunita ng pista, pero hindi pa sila huminto ng dumalo ng mga pista, di ba? O niya, pag dumalo kayo ng isang pista, pag may idudulot sa inyo ng humbang baboy o litson na baboy, huwag na kayo magtanong, ano to, humba? Ano to, litson? Kakain kayo. Diba? Yun ang turo ni San Pablo. Sino po ba ang ating panilalaan? Si San Pablo o si Pastor Chris Bacalares? Diba? O, kung ating basahin tuloy ang 28, ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inahain sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kanin, iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. So, hindi po tayo kumain pag yung mga pagkain, kahit pa isang potahing manok, di ba? Isang potahing baka, pag inaalay sa mga Diyos-Diyosan ay hindi po yun pwedeng kainin, mga kapatid, sabi ni San Pablo. Pero ang lahat ng pagkain, basta hindi inaalay sa mga Diyos-Diyosan, ay pwedeng kainin. Huwag na kayong magtanong. Yun ang turo ni San Pablo at ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating kapatid na si Pastor Chris Bacalares, ang baboy mula pa sa lumang tipan ay bawal ng kainin. Ayon sa Leviticus 11:7. Ating basahin muna, kapatid, ang ano po ba yun ang nakasulat sa Leviticus 11:7. Kung ating basahin, mga kapatid, ang baboy biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman mangungusap. Ang baboy biyak na ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karni. Di ba? So, sino po ba ang mga taong na binawalan panahon sa Leviticus, mga kapatid? Kung tingnan natin sa today's English version o sa salin ng Bisaya, sa Common Bible, hugaw kini alang kaniyo. So, meaning, mga kapatid, ang ano po ang kautosan ng bawal ng pagkain o kautosan ng mga pagkain ng mga marumi ay doktrina lang po yun, aral lang po yun, eksklusibo sa mga Hudiyo, kung Judaism. Kapatid, tayong mga Kristiyanos, di ba? Panahon ng ating Panginoon Hesus, malinaw na sabi ng ating Panginoon dyan sa Gawa 10, kung tingnan natin ang Gawa 10, ating sagutin, pag mayroong mababasa ang ating mga kapatid sa kahit sino mga SDA na
nagsabi ang ating Panginoon nga bawal kumain ng karning baboy, ngayon din, pag mabinyag po ako ng SDA, sang-ayon po ako kung ang gagamitan sa pagbinyag ang bukal na tubig. Pero kung tingnan natin ang turo ng ating Panginoon, ating banong babasahin bago tayo patungo sa Roma 14 mga kapatid, para po maliwanagan ang ating mga kapatid, lalo na yung mga membro sa SD nga biktima lang po sila sa maling aral ng ating mga kapatid na mga SD. Ang ating ginagamit mga kapatid ang constructive critics mga kapatid. At ilang sinagot ang mga pahayag ni Pastor Chris Bacalaris. Kung tingnan natin ang mayroon tayong salin ng Biblia, The Voice mga kapatid. Hindi ni The Voice sa kaning sa competition po sa mga para pa sa mga mahilig sa magaling sa pagkanta mga kapatid. Ang salin ng Biblia, ang isang salin ng Biblia na The Voice. Mababasa natin sa Gawa, Acts chapter 10, verses 10 hanggang 17 na kasali ang baboy na nililinis ng ating Panginoon. Ating basahin muna ang Gawa 10 hanggang sa 15 mga kapatid. 16 tama kapatid. 9 muna tayo. Kinabukasan nang malapit na sa Joppe ang mga inuutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na gutom. So ang kontekst mga kapatid patungkol sa pagkain, malinaw na malinaw. Kung tingnan natin ang Acts of the Apostles, may tuturin natin historical mga kapatid. So nagsalaysay yon sa nangyari, naganap tali ni sa pagitan ni Cornelio at sa ni San Pedro. Ating babasahin, patuloy natin basahin. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya nagugutom, gutom na gutom. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, talakay ng pagkain mga kapatid, di ba? Siya ay nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang malaking kumot na kabitin sa apat na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. Ang niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Sabi nila, kung para sa inyo mga kapatid, mga kapatid natin mga Katoliko, nililinis ng lahat ng mga hayop, lahat ng mga pagkain mga kapatid, pwede na kakain na kayo ng taluto. Yung ano pa diyang, ang sabi ng ating Panginoon, ang tinig galing sa langit, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka." So, tumutukoy yun sa mga malaking hayop. Kaya yung butiki mga kapatid, hindi na yun kailangan pang
patayin, gamitan na yung, di ba? So, ang context tumutukoy sa malaking hayop. Hindi kasaling butiki, di ba? Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po nagagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. So, malinaw na malinaw mga kapatid na ang nakita ni San Pedro na isang pangitain niya, nandun sa isang kumot, nandun ang mga maruming mga hayop, yung mga apat na mga paa, di ba? Oh. So, yun ang dahilan na tumanggi si San Pedro. Sapat na unawaan ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So, para sa mga SDA, para sa kanila, hindi yung literal mga kapatid na mga hayop, yung apat na paa. Kung hindi yun, bakit tumanggi si San Pedro nga nakita niya ang tag-apat ang paa, di ba? Niya, sabi ni San Pedro, hindi pa ako, kung ating babasahin ha, ngunit, ating babasahin, ano po ba ang sabi ni San Pedro? Sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. So, malinaw-linaw na ang nakita po ni San Pedro sa isang pangitain, nandyan ang mga bagay o mga hayop na itinuturing niyang mga marumi. Di ba? Ipinagliwanag na yon sa Kapitulo 11, na nandun ang tag-apat ng tiil, paa pala sa Tagalog. Pero kung gagamitin natin ang salin The Voice, mababasa natin litra por litra, mababasa niyo ang sasalin ang salin na The Voice, isang Protestant na Biblia. Mababasa natin sa talata na English na salin na English na kabilang ang pigs o pigs plural, di ba? So, ano po ba ang response ng Panginoon? Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. So, 3 beses narinig ni San Pablo, ni San Pedro, ano po ang tinig galing sa langit? Tinig po ng ating Panginoon Jesus, huwag mong ituring marumi ang nililinis ng Diyos. Ano po ba ang dapat linisin mga kapatid? Itong mga bagay na itinuturing marumi. Hindi na kailangan magsabi ng ating Panginoon, nilinis na natin ang baka at saka manok, ano pa, ang kambing. Di ba? Ito naman nila yung malinis, di ba? Na hayop. So, malinaw na malinaw, nilinis ang, sino po ba ang ating paniniwalaan? Si San Pedro na tumatanggi. Pero kung tingnan natin ang Kapitulo 11 mga kapatid, Kapitulo 11 sa Gawa 11, 2, ating sa pasimula po natin sa una po tayo mga kapatid. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ang mga hintil na ang salita ng Diyos. Kabila ang mga tao mga kapatid, di ba? Sa paglilinis. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya ay pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. So, tapos ng nakakita ng isang pangitain si San Pedro, nakigsalo na po siya sa mga hintil. Ang mga hintil mga kapatid
ay kumakain kahit anong uri ng karne, di ba? Walang itinuturing bawal sa mga hintil. Maliban dyan magotid, bawal sa mga Hudyo na makikisalo kayo sa mga hintil. Dahil ang mga hintil ay kumakain walang walang bawal na pagkain. So yun mga kapatid, malinaw na malinaw nga ang kautosan ng mga Hudyo patungkol sa pagkain, isang seremonyalo lang yun, hanggang panahon lang ating Panginoong Hesus, hindi na yun nagpatuloy mga kapatid. Yun ang dahilan na si San Pablo ay nagtuturo sa taga Roma. Kung ating babasahin ang Roma 14 mga kapatid, bago tayo magtapos at ating acknowledge ang lahat ng mga ating lang sinagot ang mga pahayag ni Pastor Chris Bacalares kay ang magtanong sa kanya disguise na Katolik pero mga kasamahan lang yun yung mga SD mga kapatid, hindi yun mga Katolik, di ba? Kay naka-experience na po ako kay Pastor Bacalares dan sa panahon sa pikas pa po ako na estasyon, sa DXOC pa po ako, nag-text na po tayo ni Pastor Bacalares, ating tanong ang yang sa Isaias 66, 17 hanggang 18. At isang tinanong, true text, pero hindi niya binabasa sa owner ang ating mga tanong. Then mayroon tayong mga tapiko na kung pwede yang harapin niya. Ang unang tapiko natin ating at ang una nating tapiko yun sa Bisaya ating Tagalog na kung wala nang harap sa iyo diha kahit sinong pari o safety dyan sa Iligan, ay ito po ang aking tapiko. Papatunayan mo na ang SDA ay tatag ng ating Panginoon. Pag hindi kayo papatunay, hindi po kayo patunay na ang SDA ay tatag ng ating Panginoon, ako po ang magpapatunay na ang SDA ay tatag lamang ni Ellen Goldwhite. Hindi niya tinanggap mga kapatid. Isa pang tema natin, isa pang tapiko natin, papatunayan mo pastor na ang palatuntunan ng yung mga bawal na mga pagkain katulad ng baboy, di ba? Ay maituturing nating general law. Pag hindi kayo makapapatunay, ako po ang magpapatunay. Yung mga kautosan na yan ay may tuturuan lang natin ceremonial law. So ating babasahin ang Roma 14 mga kapatid. Ano po ba ang sabi ni San Pablo? Bago tayo extra, ating munang i-acknowledge ang mga viewers natin. Kung tingnan natin, babasahin ninyo ang whole chapter sa Romans 14. Kung ating basahin muna ang Roma 14, 1 hanggang 2 hanggang 3, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maari siyang kumain ng lahat kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. So, malinaw mga kapatid, yung mga vegetarian, sabi ni San Pablo, ay gulay lang ang kinain, ay mahina yung kanilang pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay
at kumakain ng kahit ano, sapagkat siya ay malinaw agad. Kumain kang sa hindi, walang sala. Sabi ni San Pablo, kahit ano ang kakainin mo, tinatanggap ka ng Panginoon. Pag gulay lang kinain mo, tinatanggap ka rin ng Panginoon. Ang sala, makasala ka pag hahatulan mo, kumakain kahit anong kakainin, di ba? Walang bawal, kahit ano ang kakainin. So, sa talata 4 po tayo magkatid, sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at aariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. Kung sa 6 po tayo magkapatid, ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain iyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. So hindi nagturo San Pablo ang kakain kahit ano ay nagkasala, kundi ang sabi ni San Pablo, turo San Pablo, kahit kumakain kayo ng ano-ano, alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat ka sa Diyos. Di ba? Makasala tayo mga kapatid, ang masama o ang malaking kamalian, masama, kung kakain lang kadiretso, hindi na kayo marunong magpapasalamat sa may-ari ng pagkain. Walang iba ang Panginoon. Pero sabi ni San Pablo, kahit ano-ano ang kakainin mo, magpapasalamat ka lang sa Panginoon, hindi yun nakasala. Tinatanggap ka ng Panginoon. O, kung ating patuloy basahin, nang uri ng pagkain at gumagawa ng gayon lang ngalang sa Panginoon at nang magpasalamat din siya sa Diyos. Walang sinuman sa atin ang mabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo'y namamatay tayo sa Panginoon. Sa 14 mga kapatid, ano po ba? Dahil sa aking pagkikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Malinaw na walang kapatid na si San Pablo nakipag-isa siya sa Diyos. Siguro na po siyang wala ng pagkain, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninuman na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. So, mga kapatid, sabi ni San Pablo, kung siya nakikisa sa kanyang pagkikisa sa Diyos, at natitiyak siyang wala ng pagkaing marumi. Pero kung merong taong inaakala niyan ninuman na ay pagbabawal ng isang pagkain, ito ay bawal para lang sa kanya. So, nga kung para sa mga SDA, na mayroon pang bawal na pagkain ng mga apostoles. Maraming salamat. Abel Tumagad is watching. May alakansya dyan sa likod. Ano po ba ang alakansya? GR. Puno na itong sige. Grace Ann Rosal. So, Rodi Mag-aso Gumisong watching. Noel Bernales Risma, hello bro. Hello po. Resty Valios Carolina is watching. Rogan Clyde Pantuha is watching. Betty Robley Rosal Gambi. Oswi GP Mausay Junior. Isang pastor yun sa isang offshoot ng Kang Ilan Goldwhite. Si
Josue GP Mahusay, isang pastor yun, ha? Ating nakadiscuss yun, yung nakadiscuss yun sa isang estasyon sa FM station sa Pagadian. Magandang gabi bro, mabuti na lang hindi si Pastor Chris Bacalares ang nasa kalagayan ni San Pedro. Dahil kung siya pa, susuwayin niya ang sinabi ng Diyos kay San Pedro na magkatay at kumain ka. Magpatay ka at kumain. So, malinaw mga kapatid, yung sa Gawa, Kapitulo 10 hanggang 17, ang context yun is pagkain. Di ba? Jen Legaspi Rosal, Yuli Barley Rapana, Ramil Zaisiol, maraming salamat. Ramilo Nuay Serapio, magandang gabi po. Magandang gabi po. Good evening bro, watching Brad Harold Solitana. Jillian James Kensno, ating kapatid. Sister natin yun. Merlina Okay. So, maraming salamat sa lahat ng naka-subaybay sa atin ngayong gabi. At ilang sinagot ang mga pahayag ni Pastor Chris Bacalares patungkol sa mga nagtanong sa kanya, nagpa-discuss na bilang isang Katoliko para kung tingnan natin, malinaw na hindi yon isang Katoliko, isang SDA lang yon, nagpa-discuss lang, di ba? So, alam na natin basta si Pastor Chris Bacalares, pag mayroong magtanong, kahit ako, walang isang topiko na tinanggap niya. Mayroon pa akong topiko na binigay sa kanya. Papatunayan mo na ang Santo Papa ay siya po ang nagdadala ng numero 666. Pag hindi kayo makapapatunay, ako po ang magpapatunay na ang nagdadala ng numero 666 si Ellen Goldwhite, di ba? Hindi niya tinanggap. So, ang dami ng mga meron pa. Papatunayan mo na ang ika-7 araw, Sabado o Saturday, ay pahinga yon ng mga Kristiyanos. Hindi niya tinanggap. Pag hindi kayo makapapatunay, ako po ang magpapatunay na ang ika-7 araw na pamahinga, yung close parenthesis, Saturday o Sabado, ay araw lamang ng papahinga ng mga Hudyo. Hindi niya tinanggap. Pag mayroon po ako mga text, pag mag-discuss siya, hindi na niya babasahin ang ating mga messages. Ang sabi niya, nandito na naman ang isang numero na palagi lang matod pa niya, palagi lang sa Bisaya, naghagit, nagdebate. Kung gusto mo kayong makidebate, punta lang kayo doon sa May Plaza tuwing linggo. Ang daming mga nangangaral doon. Pipili lang kayo kung sino ang gusto mong harapin. Yun ang sabi niya. Pero siya po ang hamon, siya po nanghamon sa kaniyang sariling programa o palatuntunan sa isang istasyon dyan sa Iligan. So, malinaw kapatid na ang baboy, wala po tayong mababasa sa Bagong Tipan na bawal kainin. Nasabi natin Panginoon, pwede na kainin ang lahat ng mga pagkain. So, meaning, wala na pong bawal na pagkain. So, maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay ngayong gabi. Sana inanyahan po kayo na paki-subscribe sa aking YouTube channel. Lalo-lalo na ang manood, ang aking, hindi pa ako nakakomply sa 4,000 hours para po tayo ma-monetize, para po tayo nga maka-live na po tayo sa YouTube natin, sa YouTube channel natin. So, tatarosa lang po. So, para po tayo maka-comply sa ating gi-require sa YouTube na 4,000 hours, na kung hindi po ako nagkamali,
mayroon pa po akong mga 2,000 na mga 2,000 pa siguro. May malaki pang buwan mga kapatid, na para po tayo makakomply sa requirements sa YouTube, ang 4,000 hours. Okay na ang subscribers. Mayroon na po tayong mga 1,000 plus, pero kulang pa yun, pero pwede na. Pero ang ating i-comply ngayong panahon iyon, ang ano na lang, ang 4,000 hours. So, maraming salamat sa lahat. Sana pagpalain po kayo ng may kapal hanggang sa sunod na pagtalakay natin sa samang hindi lang po tayo neguro samang oras, samang istasyon, maraming salamat. God bless us all. Magandang gabi.